Magandang umaga po ng linggo sa lahat po ng aking mga subscriber. Ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, at siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po, at dahil linggo naman po ngayon ay pasyal-pasyal lang po muna tayo, at kasalukuyan pong binabaybay ko itong Inlex. At pupunta po kami ng mga iniikutan namin. So ayan po, at maaring nasa Nueva Ecija or depende kung saan po kayo may makakarating ngayon. At ito po, nandito sa huli yung mga kasama kong mga, may dala po kaming dalawang truck na ayan po kasunod ko. Ay sa buhay nga naman, habang napakarami nating mga kababayan ang patuloy na naghihirap at walang masaing. Ito namang ating mga politiko ay wala ding humpay sa pagnanakaw. Ito po ang nakakalungkot sa atin, maging ito pong ating mga OFW na ngayon ay naiipit sa labanan sa Iran at saka Israel. At ayan po, at walang contingency plan ang gobyernong ito para mailikas, dahil marami po sa ating mga kababayan ang gustong magpalikas dahil delikado nga naman. So ayan, at ito po, nakapasok na po kami dito sa Inlex. Facing na po kami norte, at either Pampanga, Bataan, o kung saan po yung mararating namin ngayon. At ito lang po ang pagpasensya na lang po ninyo kung hindi ko kayo maikutan lahat, dahil wala talaga pong parami na po ng parami talaga yung mga dumagdag na iniikutan namin. Hindi naman po namin pwedeng itaboy yung mga lumalapit. Halimbawa, kung nandiyan kami sa isang lugar, mga nagsisipaglapitan, ay hindi naman po namin pwedeng itaboy. Pagkos inaabutan na lang din po namin ng kahit na konting tulong para kahit paano maibsan man lang yung kanilang kahirapan. Ika nga, grabe po, at hindi na po biro ito. Napakarami po talagang mga kababayan natin ang hirap na hirap sa buhay. So ayun, sa abot ng ating makakaya ay kahit paano ay makakapag-ikot-ikot tayo. At wala naman po akong kakayanan na buong Pilipinas ay tutulungan ko. At una po ay sabi ko nga po, matanda na ako para mag-ikot na mag-ikot. Dangan nga lang, at ngayon po ay linggo, kaya makikita nyo naman po dito sa expressway ay napaka luwag po ang traffic. So kaya ito lang po yung mga pagkakataon na nakakapag-drive talaga ako, dahil pagka ganito walang traffic. So pagka may traffic na po ay pinapaubaya ko na ang pagmamaneho sa driver ko, at nakikisakay na lang ako dun sa truck, kumbaga. At hindi ko na po kayang mag-drive ng matraffic talaga. Anyway, basta po kayong mga subscriber ko ay tiis lang po, at darating din naman po yung panahon na aalawan din po ang inyong buhay. Wala naman pong permanente. Pwedeng ngayon nasa ilalim ka,
maaaring bukas na sa ibabaw ka na. So ganun lang po, wag lang po tayong mawala ng pag-asa hanggat mayroon po tayong pananalig sa ating Panginoon ay ibigay na po natin ng todo. At ibig sabihin, yung lahat ng mga pagtitiwala, pananampalataya ay ipaubaya na po natin lahat sa ating Panginoon, para sa ganon ay lagi tayong kasihan or laging ipasumpong at gabayan tayo na ipasumpong sa inyong lahat yung swerteng dapat para sa inyo. At kung lang po, punta lang po kayo dun sa sa sulok ng inyong bahay, o di kaya kung marami po kayo dyan at hindi kayo makapag-concentrate magdasal, lumabas ko kayo, pumunta po kayo doon sa iniisip ninyong inaakala ninyong walang istorbo, para po makausap po ninyo ang ating Panginoon. Mararamdaman nyo naman po yon kung nandyan na sa inyo yung ating Panginoon. So tiwala lang po, pananampalataya lang po ang kailangan natin. At ipagdasal na rin po natin yung ating mga OFW sa abroad, na sana mailayo sila at mailayo sila sa mga katiyak na kapamakan, at gabayan nawa sila ng Panginoon na ituro sa kanila kung saan sila pupunta para sa kanilang kaligtasan. At nakakapangilabot lang isipin na yung naturingan nating mga bayani ng ating bayan na nagtiyatsaga at malayo sa kanilang pamilya, ayon at nasa peligro pa ang kanilang buhay. So yun po ang talagang nakakalungkot, at yun po ang aking ikinalulungkot talaga, dahil hindi man lang naagapan ng gobyernong ito na para ilikas lahat itong ating mga kababayan. So wala naman po tayong magagawa na, dahil wala naman po tayong kakayanan na para i-rescue ang ating mga kababayan. At gobyerno lang po ang may kakayanan yan. Sa lahat po ng mga congressman at saka mga senador, maglubay na po kayo sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Grabe, yun lang dahil lang kay President Duterte at sa mga pamilya Duterte, inuubos ng bangag administration na ito ang kwarta ng bayan para ipamigay, para magkaroon sila ng kakampi at idikdik lang itong mga pamilya Duterte. So ano ba yan? Imagine niyo, mag-aaksaya kayo ng pera para pang bayad ninyo sa mga kakampi niyo, mga congressman, mga senador, kagaya nitong Lacson na ito, Soto na ito. Ano ba yan? Grabe na kayo. Magtira naman kayo sa mga kababayan natin, at hindi yung inuubos nyo na, sinisimot nyo na ang pera ng bayan. Kaya ang resulta, napakarami nating mga kababayan ang naghihirap ngayon. So yan lamang po siguro ang aking masasabi. At habang hindi pa po kami nakakarating sa aming destinasyon, ay ayun, at mag-uusap-usap po muna tayo. At the same time, kumustahin ko na rin po kayo, lahat ng mga subscriber ko. At tuloy lang po ang buhay kahit mahirap. Pasasaan ba at aangat din po ang inyong mga buhay? Pasasaan ba at susurtin din kayo? Maniwala lang po kayo, sisiguraduhin ko sa inyo, lahat ng mga sinasabi ko na darating na sa inyong swerte, mangyayari po yan. Itagaan nyo yan sa inyong mga isipan na talagang darating at darating po, hindi po pwedeng hindi darating. So
Ayan, at sana ay hindi kami magkaaberya ngayon. At dito sa aming pag-iikot, at sana maikutan namin lahat. At kasi nga medyo madalang kaming nakakapunta rito, dahil nga minsan talagang hirap na rin po ako. Kahit na hindi na ako nagda-drive, ay medyo napapagod din po ako kahit nakasama lang ako doon sa mga truck na mga kasama namin. At doon po sa mga OFW na makakarinig po nitong aking mensaheng ito, ingat po kayo. At hayaan po ninyo, at wala po akong gagawin dito kundi ipagdasal ko kayong lahat. Mahal na mahal ko po itong ating mga OFW, dahil marami din po tayong natulungan para makapag-abroad at makita nila yung kapalaran nila sa ibang bansa. Dahil dito sa atin, wala naman po talaga magandang kapalaran dito. Puro kamalasan po ang nandito sa atin. So kaya naman po hindi po tayo nagdadamot na tulungan. Yun pong mga nandyan ngayon na mga natulungan natin, na napa-abroad natin, na natulungan natin sa pamamagitan ng placement fee, natulungan natin sa pamamagitan ng kung ano-ano pang mga pangangailangan nila. Kaya naman po ay ingat na lang po kayo dyan, at magdasal na rin po kayo na sana ay ma-guide kayo ng ating Panginoon sa araw-araw ninyong buhay, lalo ngayon at nasa peligro kayo ngayon dahil dyan sa gira dyan sa Iran at saka Israel. At matatapos din po yan. Lahat naman po ng simula ay may katapusan, ika nga. At ito naman pong mga pagnanakaw ng gobyernong Marcos na ito, may katapusan din po yan. At hayaan po ninyo, malapit na po ang katapusan. Yan po ang pwede kong sabihin sa inyo, natatapusin po natin yan. At malapit na po yan. At sana ay hindi manatili dyan si George Garcia sa kanya, sa Comelec na yan, dahil alam naman po natin kung gaano katuso itong Comelec chairman Garcia na ito, na kahit natalunan ay pinapaupo nitong bugok na chairman na ito. Anyway, ay pangsamantala po ay stop na lang po muna, dahil magko-concentrate muna ako mag-drive. At medyo malayo-layo pa po yung ating lalakbayin. At yun, sisikapin po namin na matapos namin ngayon, dahil gusto ko na rin pong bumalik sa Mindoro. At marami rin po akong kailangan asikasuhin din doon. So pumunta lang po ako dito dahil nga para kahit paano maikutan ko ulit itong ating mga iniikutan dito. At the same time po ay binisita ko na rin po yung mga natin dito, yung mga konting pinagkukunan ng pinagtutulong dito sa ating mga kababayan. So maraming salamat po sa inyo. At muli po ang aking apila sa inyong lahat, mga kababayan ko, dasal lang po at paniniwala, pananampalataya sa Poong May Kapal, darating din po, at ibibigay din po sigurado ako ng ating Panginoon iyang swerteng para sa inyo. Maraming salamat, at sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.